Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto mga kababayan, bumaliktad na. Lagot na Lacson na binalaan si PBBM. Pong Leveste paiimbestigahan. Nako, yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Bago po natin simulan ito mga karubyo natin, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat. At eto na nga, si Senator Ping Lacson mga kababayan, eto po ang kanyang naging pahayag. Huwag kang makialam, aba. Nagbabala si Ping Lacson na ang pakikialam ng Pangulo ay maaaring magdulot ng duda sa integridad ng investigasyon. So meaning mga kababayan, no? So nakikialam talaga ang Pangulo sa investigasyon, no? Maaring ito ang dahilan. Ito po ang nakikita kong dahilan kung bakit yung mga ICI members, no? Yung panel ng ICI ay nagsipulasan na, nagsiresign. Diyan po sa ICI mga kababayan. Dahil maybe because of this statement ni Senator Ping Lacson na nakikialam pala itong si President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Sabi po dito, dapat hands off na siya. Pagdating sa investigation, ipaubaya na lang ito sa mga nag-iimbestiga kasi kung hindi, makwe-question. Oo nga, talagang makwe-question mga kaubayan. Kaya naman pala. Siguro ko ito ay kasunod dahil doon po siya pag-resign ng mga, diba, ng mga ICI members, mga kaubayan. Kung kayo ang tatanungin mga kaubayan, halata bang nakikialam ang Pangulo dito po sa mga investigasyong ito? Diba? Kasi biruin mo, ICI, pag mga kakampi po nila, hindi naiimbestigahan No? Naiimbestigahan pero nasa private, parang executive session sila mga kababayan, no? Hindi po kita ng taong bayan kung paano po imbestigahan, kung paano tanungin, kung ano-ano ang kanilang sagot, di ba? Ano po bang pinagkaiba ng ICI sa Blue Ribbon Committee o sa congressional hearing, di ba? Parehas lang naman po yan yung taong bayan po ang pinagsisilbihan nila, di ba? Kaya dapat mas maganda nga ngayon, buwagin na lang ang ICI, di ba? Buwagin na lang yan. Total, pakialam meron naman palang presidente. Di ba? Nako po. Well, anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? At eto. Nako, eto naman pong si Yusek Castro, may yung palasyo. Pinaiimbestiga si Kong Leveste. Palasyo nanawagang ipaimbestiga kung paano napunta kay Kong Leveste ang mga dokumento ni Yumaong Yusek Cabral. Ay nako, mga kabayan, no? Ang ang unfair naman nito, no? Kung yung taong pinagkatiwalaan, siya pa ngayon ang iimbestigahan. Instead na mag-focus sa content, ng Cabral files, di ba? Imbis na Cabral files ang imbestigahan, si Kong Leveste na ngayon ang nalalagay sa alanganin mga kababayan. Grabe. Sa halip na agad manawagan ng investigasyon sa nilalaman ng mga expose ni Batangas 1st District Representative Leandro Leveste, kaugnay sa umano'y bilyon-bilyong pisong budget insertion ng sa 2025 DPWH budget. Ang pinuntirya ng palasyo ay ang paraan kung paano napunta sa kongresista ang tinaguriang Cabral files. Di ba? Ano naman ang mapapala ng taong bayan kung malaman nating lahat kung paano napunta kay Kong Leveste yung files? Mas may mapapala ang taong bayan kung
isisiwalat yang mga nilalaman ng files na yan. Di ba? Kasi pag yun po ang ginawa natin, marami po ang matutuwa at marami po ang mga buhaya na pwedeng makulong, mga kababayan. Pero ito ngayon ang problema. Diba? Instead na mag-focus po sa content or nilalaman ng mga expose ni Leandro Leveste, nag-focus tuloy kung paano napunta, paano niya nagkuha yung mga dokumento. You know what, sa totoo lang, may tinatawag po tayong yung pag-hide ng identity, no, ng isang resource or source, no, or resource person, or yung source mismo natin, diba, ng balita or ng something na mag-i-expose ka, diba? May batas pong ganun eh. Pero maging ganun pa man, mga kababayan, mukhang kakaiba po ang palasyo. Kasi imbis na, ano ba, natatakot ba kayo, palasyo? President Bongbong Marcos Jr.? Natatakot po ba kayo na maisiwalat yung mga pangalan dyan sa Cabral files na yan? Diba? Dapat nga matuwa pa kayo dito kay Congressman Leveste at wag nyo nang yung credibility niya because he's a congressman, di ba? Oh. Tapos i-question nyo pa yung credibility ng kanyang mga nakuhang dokumento. Aray ko po. Mukhang binabaliktad na naman po nila, mga kababayan, ang mga pangyayari. Anyway, ano po ang yung masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Sabi naman po dito ng ombudsman, Representative Leveste presented only limited portion of the list responsive in fairness to specific inquiries, but he did not present the entire set of files he claimed to possess. Even when asked to do so, paano magtitiwala sa inyo si Congressman Leveste? Diba? Sige nga. Ang tanong dito, mga kababayan, kailangan tiwa-tiwala ba ang ombudsman para ibigay ang mga files na hawak ni Congressman Leveste? Di ba? Para sa akin, hindi po dapat kayong pagkatiwalaan ni Congressman Leveste. No? Kasi po, no, hindi naman lingid sa ating kaalaman lahat, mga kababayan, na ang ombudsman ay tuta ni President Bongbong Marcos Jr. At sabi nga po kanina ni Senator Ping Lacson, nakikialam po ang Pangulo sa mga investigasyon. Kaya wag po siyang makialam, wag pong makiala. Ang ombudsman din naman, kasi syempre, di ba? Appointed by the President yan eh. Di ba? Kahit maraming ayaw sa ombudsman, siya pa rin ang naging ombudsman. Ngayon, sasabihin mo sa amin, na dapat magtiwala. Di ba? Dapat ipasa ni Congressman Leveste ang mga files na ito sa ombudsman. Para ano? Para i-tampered? Para i-delete yung mga gusto nyong i-delete? Diba? Huwag nyo kaming lukuhin, oy. Iisa lang kayo ng dugo ng presidente, ombudsman, no? Mas malala pa nga kayo sa magkapatid, eh. Diba? Totoo, yung Remulla at Marcos kay President Bongbong Marcos Jr., mas malala pa sa magkapatid ang kanilang turingan siguro. Kasi biruin mo naman, mga kababayan, dalawang Remulla ang nasa kabinete ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Noon, ngayon nasa ombudsman na, ganun din eh. Di ba? Ganun din eh. Parang ganun pa rin, mga kababayan. Di ba? Lahat nga ng issue pinakikialaman ni Remulla eh. Parang presidente nga ang dating ni Remulla. Ito, pakinggan po natin si Remulla, mga kababayan, pakinggan po natin ang isang pambubudol ni Remulla. Ito, pakinggan po natin to. Sino ba yung mga makakasuhan na malalaking isda bago magpasko? At most likely, maghihimas parehas. Yung napirmahan ng Mr. Fernando yung kanyang affidavit eh. Kaya yung mga nabanggit doon, Bong Revilla, Nancy Binay, Jobert Villanueva. Ano yung Jobert Villanueva? Nakulong ba? Wala naman eh, di ba?
Henry Alcantara, Jimmy Estrada, pero po ba? Yun ang mga binanggit talaga. Si Sally Engara, bagong pasok lang, imbestigahan pa lang. Kasi Grace po. Kasi guys po, imbestigahan din natin. Hindi naman tayo, wala tayong atasan dyan. Kasi ang kinakailangan nito, Christian, huwag ka naman uuli. Kung sino ang dalhin ng ambulansya, ilatag natin sa harap ng usgato. Yun lang yun, di ba? Okay, so linawin ko lang, no? Ito yung mga kakasuhan nyo na. Mga kaibigan mo yan, Christian, ha? Hindi iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan. Yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero sa akin, trabaho ko to eh. Hindi ko itong trabaho to. Yan, nagawin ko ang trabaho ko. Papa, linawin ko lang, sir, para dun sa mga naghahanap ng resulta. Kakasuhan nyo na suhan sila Bong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, at saka si Joey Villanueva. Tama po ba? Sorry, may nila kasama. Okay, bago magpasko. Saan ito? Ito Of course, saan ito? isang kaso. Okay. So bago magpasko, hinugdan po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko, ano na yan? Magkakawarant ba yan? By December 15, baka may warrant time ba yan? December 16. So pag ganun, Yung tayo doon. okay. Kung ganun po, ano yung likelihood na maa-arresto ito mga ito bago magpasko? Huwag na silang tatago, pero binabantayan na natin ngayon. We're watching over them. Tumitik-tik na kami. Lahat sila nakaalala. Okay. Ito po si Cheese Escudero. Yun, kasama pa rin siya. Hindi na nakalimutan kong gamitin. Si Sudero, si Maynard Mo. Di ba? Special envoy. Oo, kasama yan. So, ulitin ko lang bago magpasko, mga kakasuhan ninyo at most likely, magiging subject ng arrest warrant. Cheese Escudero, Maynard Mo, Zaldico, Bong Revilla, Joey Villanueva, Nancy Binay, at saka Jingo Estrada. Tama pa? Ang sabi ko, siyempre, sabi ko. Meron nga may mga congressman kami inaayos pa namin. Dinidivela pa namin yung mga theory. Kasi nga ito, conflict of interest. Hindi lang siya non-bailable, pero mabigat na kaso nito, Christian. So nabanggit po ang conflict of interest, no? Malamang ikaw, Boying Rimulya, ang may problema dyan eh, no? Ikaw ang may conflict of interest, mga kaubayan. Dahil yung mga kaalyado ng presidente, mga kaubayan, ay hindi man na hindi man kinakasuhan, di ba? Inaabsuelto pa nga yung iba, mga kaubayan. Yung mga kaso, inaabsuelto rin ni Rimulya. Ay, yun ang totoo. Tingnan nyo yung nangyari sa Cebu, di ba? Yung Cebu Governor, si Gwendolyn Garcia, di ba? Pagka first week pa lang ng ni Rimulya, correct me if I'm wrong, pero pag unang arangkada pa lang ni Rimulya, yun agad ang itrinabaho niya. Binasura lahat ng kaso ni Gwendolyn Garcia ng former governor ng Cebu. Di ba? Ang galing mo. O nasaan na yung sinasabi mong makukulong, makakasuhan, nasaan na? Hanggang ngayon, wala naman tayong balitang kinasuhan or nakulong na no? Last days na po ng December, mga kaubayan, pero hanggang ngayon wala pa rin po silang na ipapakita sa taong bayan. Si Diskaya, yun lang, si Diskaya. Diba? Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito, mga kaubayan? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.